Halos hindi makatulog si Ryan mula sa hinigan niyang mahabang upuan sa sala. Panay ang baling niya para makakuha ng magandang pwesto hanggang sa mahulog na siya sa sahig. Malakas sa naging tunog na umabot sa kwarto ni Anika na natatabingan lang ng kortina ang pinto. Napaigtad ang dalaga at mabilis na nagtungo sa sala. Naabutan niya pa ang papatayong si Ryan. Okay lang po kayo, sir? Ngumiti lang to sabay kamat sa ulo. Doon ka na lang sa amin ni Joe matulog. Aniyang kinuha ng kumot at unan at saka hinila ang isang kamay ang binata. Okay lang ba? Baka magalit ang papa mo. Nahihiyang sabi nito. Okay lang po yan, sir. Maluwang naman ang kama. Tabi na kayo ni Drew. Sagot ng dalaga. Hindi kumikilos si Ryan na nooy nakatayo lang sa sulok ng kwarto. Iga na po kayo, sir. Ani-ani ka na pinwesto na ang mga unan sa tabi ni Andrew. Alang-aning kumilos ang binata sa kamarang humiga sa tabi ni Drew. Abot-abot ang kabog ng dibdib niya lalo't abot tanaw niya lang ang dalaga. Kinabukasan nakatanaw sa bintana si Ryan habang pinagmamasan ng pagbuhos ng ulan. Naku anak, mukhang ayaw ka pang pauwi ng langit ah. May gumuho ng lupa sa kalsada paluwas ng Maynila. Sabi ni Tatay Lando sabay abot ng tasa ng kape sa kanya. Hindi ho ba nakakahiya na kung mag-i-stay pa ako ng ilang araw, tay? Nahihiyang sabi niya. Nako, walang problema sa akin anak. Kaysa mag-hotel ka, mas gugustuhin kung dumito ka na lang muna sa amin. Napangiti na lang ang binata. Pupunta ako sa bayan, baka may gusto kang ipabili. Alok ng matanda bago humigop ng kape. Mamimili po ba kayo ng paninda? Samahan ko na po kayo. Excited pang alok niya. Hindi naman na tumanggi pa si Tatay Landon dahil gusto niya rin namang makilala pa ng lubusan ng binata. Sa sandaling oras na magkasama sila nabatid niyang mabuting bata si Ryan. At dahil doon panatag siya kung sakaling magugustuhan din to ng anak niya. Bukas, inaaya ko sa birthday ng bayaw ko, baka gusto mong sumama, sabi ni Tatay Landon habang papasok sila sa bahay, bit-bit ang mga pinamili. Sige po. Agad na sagot ng binata na nooy ngumiti sa matanda. Napakunot ang noo ni Anika na makitang tila magkasundo agad ang dalawa. Ba't di mo ko ginising? Nakasimangot na inabot niya ang bitbit ng matanda pero agad namang humarang si Ryan. Sinabi na ngang bawal ka pang magbuhat eh. Seryoso ang tono ng boses na sabi nito. Masama ang mukhang tinalikuran niya si Ryan at saka siya bumalik sa kusina. Nagkatingin na naman ang dalawa na kapwa panapailing sa katigasan ng ulo ng dalaga. Sa kusina, naabutan niyang naglilinis ng plato si Anika. Napakulot ang noo niya at agad niyang inagaw ang platong hawak ng dalaga. Tigas naman ng ulo eh, sabi pa niya. Hinila niya sa isang kamay si Anika papalayo sa lababo. Hindi ka ba talaga marunong makinig ha? Gusto mo bang tuluyan na makabaluktot yung braso mo? Mariing sabi niya sabay turo sa braso nito na may benda pa. Kaya ako naman po sir, katwiran niya. Puro ka naman ganyan eh. Sa narinig biglang napaurong si Tatay Landon na naoy papasok sana sa kusina dala ang pinamiling ulam. Bakit ba wala kang pakialam sa sarili mo ha? Gagawin mong gusto mong gawin kahit pa alam mong mapapahama ka sa huli? Mariing sabi ni Ryan. Sir, alam kong boss ko po kayo pero hindi ba labas na sa pagiging boss ninyo ang pakikialam ninyo sa buhay namin? Seryosong mukhang sagot ng dalaga. Napatiimbagang ang binata. Okay, fine. Gawin mo ang gusto mong. Mula ngayon, hindi mo na ako pakikialaman. Ani Brian na madalim ang mukhang lumabas ng kusina. Napailing na lang si Tatay Lando. Bakit naman pinagsalitaan mo ng ganun si Ryan? May himig pagkadismaya sa tono ng boses ng matanda. Pa, huwag niyong sabihin kakampihan niyo siya. Aniya na hindi maipintang mukha. Bakit naman hindi? Nagmamalasakit lang naman sa iyong tao. Hindi lumilingong sagot ng ama habang nililinis ng isda sa lababo. Yumakap sa ama si Anika mula sa likuran. Sorry po papa. Aniya tanda ng pag-amin ng pagkakamali. Huwag ka sa akin mag-sorry. Sagot ni Tatay Lando na nooy naghugas ng kamay at hinarap ang anak. Maswerte ka. At may isang katulad ni Ryan na nagmamalasakit sa iyo, anak. Malamlam ang mga matang sabi nito. Alam ko naman po yun eh. Kaso lang po, iyang-iya na po ako sa dami kong utang na loob sa kanya. Yun na nga anak eh. Hindi ba mas dapat na pakitungan mo siya ng maayos? Napaisip si Anika sa sinabi ng ama.
Kakausapin niya sana si Ryan pero hindi siya nagkaroon ng pagkakataon dahil may kausap ito sa telepono. Nang bitiwan nitong telepono, nagpaalam ito sa tatay niya na may bibilin lang sa bayan. Gabi na rin nang bumalik ito. Hula niya nagpalipas ng ito ng sama ng loob sa labas. Kinabukasan, umalis na Ryan at Tatay Landon. "Bayaw! Happy birthday!" Bati ni Tatay Landon sa bayaw niyang si Marco. Maluwag ang pagkakangiting tumayo ito mula sa umpukan at sinalubong sila. "Bayaw, ipakilala mo naman ako sa binatang kasama mo." Magiliw na sabi nito. "Si Ryan ang mamanugangin ko." Nakangiting sabi nito. Kinilig si Ryan sa pagpapakilala sa kanya ng matanda. "Ryan anak, magmano ka sa tita mo. Nag-iisang kapatid niya ng mama ni Anika," sabi nito. Agad naman lumapit at nagmano nga si Ryan. "Mano po tito." Sunod-sunod nang ipinakilala sa kanya mga kamag-anak ni Anika at ang lahat nagpakita ng pagkagilo sa kanya. Habang sumasarap ang kwentuhan, napaparami rin ang inom nila hanggang sa tuluyan na makaramdam ng pagkahilo si Ryan. "Nak, ano, okay ka pa ba?" Tanong sa kanya ng halos lasing na rin na si Tatay Landon. "Pa, gabi na po. Hindi pa po ba tayo uuwi? Wala akong kasama yung dalawa sa bahay," bulong niya. Biglang napatayo si Tatay Landon. Pilit iminumulat ang mga mata. "Mauna na kaming uuwi sa inyo. Walang kasama mga bata sa bahay," paalam nito. Hindi na sila pinigilan pa ng mga ito dahil alam naman ng mga ito ang sitwasyon ni Anika. Ilang saglit pa't nakarating na sila sa bahay. "Pa, nandito na po tayo," tawag niya kay Tatay Landon na nooy nakatulog na sa loob ng kotse. Pilit niya itong inalalayan pagpasok sa bahay. Hindi pa niya pinipihit ang doorknob kusa na itong bumukas. Bumungad sa kanyang namumutlang mukha ni Anika. Nagmamadaling ipinasok ni Ryan si Tatay Landon sa kwarto at saka niya binalikan si Anika. "Are you okay? Mas mabang pakiramdam mo?" Sunod-sunod ang tanong niya kasabay ng pagsalat sa noo at mukha ng dalaga. Naiiritang iwinakse ni Anika ang kamay niya na nakahawak sa mukha nito. Mariing napapikit ang binata at napayuko. "Hindi ka ba marunong mag-text? Kanina ko pa yung kinokontak ni Papa." Pagigil at nanginginig pa ang boses na sabi ng dalaga. Agad na dinukot ni Ryan ang cellphone sa bulsa at nakita niyang ilang missed call ng dalaga. "I'm sorry. Malakas ang videoke kaya hindi ko narinig ang mga tawag mo." Alanganing sagot niya. "Grabe. Alam mo ba kung anong oras na, ha? Halos mahimatay na ako sa sobrang kaba. Akala ko kung napano na kay ni Papa." Nangilid pa ang luhang sabi niya. Bigla, natigilan si Ryan. Napatitig siya sa mata ng dalaga. Baka sa mukha nitong sobrang pag-aalala. "Bakit ganyan ka makatingin?" Kunot ang noong tanong ng dalaga na nooy napapaurong pa. Hinawakan ni Ryan ang kaliwang kamay niya at saka siya marang hinila papalapit. "Kumusta ang sugat mo? Hindi na ba masakit?" May paglalambing na ang tono ng boses nito. Umiling lang si Anika na pilit umiiwas ng tingin sa binata. Hinawakan nito magkabala niyang pisngi at saka ito tumitig sa kanya. Gumapang ang tila kuryente sa mukha niya na lalo nagpabilis ang tibok ng puso niya at tila niya nagawa pang iwasan ang mga sumunod na nangyari. "Sir?" Tanging nausal niya nang dumampi ang labi ni Ryan sa mga labi niya. Tumigil to saglit at tila nakikiramdam at saka nito muling nilapat ang labi sa mga labi niya. Walang takot ay pinadama si Ryan sa kanya. Ang matagal na nitong pinipigil na damdamin. "I love you," masuyong sabi nito nang bumitiw sa kanya. Hindi nakakibo ang dalaga na nooy nakawang ang mga labi habang nakatingin sa binata. "I said I love you." Ulit itong hinawakan pang magkabila niyang pisngi. "Lasing lang po kayo, sir," sagot ng dalaga. Sunod-sunod na umiling si Ryan at saka siya kinabig at niyakap ng mahigpit. "Hindi ako lasing. Alam ko kung anong sinasabi ko." Nagpumiglas ang dalaga at kumawala mula sa pagkakayakap niya. "Magpahinga na po kayo," matabang na sabi nito at saka naglakad pabalik sa kwarto. Napahawak na lang sa ulo si Ryan at dismayadong nakatanaw sa dalaga. Sa mahabang upo ang kawayan siya nahiga at nagmuni-muni. Hindi siya dalawin ng antok kahit pa nga ang dami rin ang nainom niya. Mag-uumaga na noon nang paulit-ulit niyang balikan ang eksena kung saan nililikan niya ang dalaga. Wala man lang ba talaga siya kahit konting nararamdaman para sa akin? Mali lang ba ako ng akala na nag-aalala din siya sa akin? Parang tangang kinakausap niya ang sarili.
Maya-maya pa, natanaw niyang papalabas ng kwarto si Anika, kaya dali-dali niyang ipinikit ang mga mata niya. Lumapit ito sa kanya at marahang iniangat ang ulo niya, tsaka nilagay ang unan at pagkatapos, binalot sa kanya ang kumot. Napangiti ang binata at pasimpleng binatak niya, pasubsob sa kanyang dalaga. Muling nagdikit ang mga labi nila sa pagkakasubsob sa kanya ng dalaga. Abot-abot ang kabog ng dibdib ni Anika na nooy maingat na tumayo. "Sir?" Tawag niya kay Ryan pero hindi ito umimik. Tinapik-tapik pa niya ang pisngi ng binata para masigurong tulog nga ito. Pero bumaling lamang ito sa kabilang side na parang walang nangyari. Nakahinga na maluwag si Anika sa pag-aakalang nananaginip lang si Ryan, kaya nito nahilang kamay niya. Kinabukasan nagpa siya si Ryan na bumalik na ng Maynila. "Pa, kayo na po munang bahala kay Anika. Susunduin ko po siya next week para sa follow-up check-up niya." Paalam niya kay Tatay Landon. "Sige anak, mag-iingat ka sa pagmamaneho." Bago tuloy ang umalis, pumasok siya sa kwarto kung saan naglalaro sina Drew at Anika. Biglang natigilan ang dalaga. Pilit itong umiiwas ang tingin sa kanya. Yumuko siya at humalik sa pisngi ni Drew na nooy nakaupo sa kama habang inaalalay ng dalaga. Pagkatapos noon, dumukwang siya at mabilis sumalik sa labi ng dalaga. Nanlaki ang mga mata ni Anika. "Kailangan ko nang bumalik sa Maynila. Susunduin na lang kita next week para sa follow-up check-up mo." Walang emosyong sabi nito. Hindi pa rin umiimik si Anika na nooy nakatingin lang sa kanya. Ngumiti si Ryan, tsaka pinisil ang baba niya. "I love you," sabi nito na muling dinampian ng halik ang labi niya. Kumalot ang noon niya pero tinawanan lang yun ng binata, tsaka pinisil ang pisngi niya. "Bye," nakangiting sabi ni Ryan bago tuloy ang lumabas ng kwarto. Napatili si Anika kasabay ng pagbato ng unan sa pinto. "Nakakainis ka," sigaw niya. Napangiti na lang si Ryan nang maulinigan ang sigaw niya. Masiyang nagbiyahe pa Maynila si Ryan. Baon ang natanaw niyang pag-asa na may pawang din siya sa puso ni Anika. Nakipagkita muna siya sa papa niya bago siya dumiretso sa hotel. Aba, talagang maganda ang impluwensya sa iyo ni Anika. Naalala mo ng papa mo ngayon? Nakangiting bungad ng ama na agad na yumakap sa kanya. "Pa, sure ka ba na wala na magiging komplikasyon si Anika?" Agad na tanong niya. Napangiti ang papa niya. "Mahal mo talaga, no?" Tiningnan pa siya nito sa mata. Bahagya siyang tumango. "Don't worry, she's out of danger," nakangiting sabi ng ama. Lumuwag ang pagkakangiti niya. "Thanks pa." Gumuhit ang pilong ngiti sa mukha ng matanda. "Kayo na ba?" Napangiti ang binata. "I cannot say yes, but I think we're a little bit closer to that," pag-amin niya. Napailing ang matanda. "Bilisan mo na at hindi na ako bumabata. Gusto ko na magkaapo." Biro nito. "Pa, sinishortcut ko na nga eh," natatawang sabi niya. "Baka naman sumabit ka pa niyan." Natatawang tinapik pa nito ang balikat niya. Pagbalik niya sa hotel, agad siyang sinulubong ni Steven. "Hi, salamat naman at bumalik ka na, boss. Let's go na, may meeting tayo sa mga investors." Sabi ni Steven, agad siyang hinila sa elevator paakyat sa conference room. "Ngayon na ba talaga? Hindi ba pwede magpahinga muna?" Angal niya sa kaibigan. "Hindi na pwede, no? Alam mo bang ilang araw ko na silang pinakikiusapan? Baka akala mo madaling pakiusapan ng mga yun. Dugot pawis ang pinuhunan ko para lang mapakiusapan sila. Ikaw naman kasi, bigla ka nalang lumayas ang wala man ng pasabi." Patuloy sa pagdakdak ni Steven. "Aba, teka nga muna. Sino ba sa ating dalawang boss? Kanina mo pa ako sinasermonan na." Kulot anoong hinarap niya ang kaibigan. Napangisi si Steven at kunway inayos ang pagkakalapat ng necktie niya. "Ikaw naman, boss, hindi ka naman mabiro. Lambing ko lang naman yun eh." Bawi pa nito. Nang hindi umamik si Ryan, patuloy lang si Steven sa pag-aayos ng necktie niya. "Dapat i-treat mo ko kapag nakapag-close tayo ng deal." Hirit pa nito. Sumulyap si Ryan sa kanya at ngumiti. "Oo na, sige na. Tigilan mo na nga yung ginagawa mo at naaasiwa ako." Aniyang tinabig pa ang kamay ng kaibigan. Napatulis na lang ang nguso ni Steven, agad dumistansya sa kanya. Napangiti na lamang siya. Dahil inspired na himok na rin ng mga investors na mag-invest sa hotel. Kaya gano'n na lang ang tawa ni Steven. "Boss, yung promise mo ha?" Agad pang hirit ito. "Oo na, sige na. Lalabas tayo mamaya after work." Nakangiting sabi niya bago niya ito iniwan.
Buong maghapon na nagtatrabaho si Ryan at pagkatapos, tinupad niya ang pangako kay Steven at kumain sila at nag-happy-happy sa isang bar. Malalim ng gabi na makauwi siya sa bahay. Sa magkahalong espiritu ng alak at pagod niya sa maghapon, agad siyang nakatulog. Sa probinsya, masama ang mukha ni Anika habang nakatitig sa hawak niyang cellphone. Ni hindi kasi siya ni alalang i-text ni Ryan. Sabi ko na nga ba, pinagtitripan lang ko ni Sir Ryan eh. Bulong niya sa sarili. Mag-uumaga na noon, pero hindi pa rin siya natutulog. Napaigtad pa siya nang biglang sumilip sa pinto ang papa niya. Tulog na anak, baka busy lang yun. Bukas pa tatawag yun. Hindi ko naman po siya hinihintay. Nalokot ang mukhang sabi niya. Bakit? Sino bang tinutukoy ko? Pilyong tanong ng papa niya. Papa naman eh. Nagmamaktol na sabi niya at saka siya bumaling ng pagkakahiga patalikod sa pinto. Napailing at napangiti na lang ang papa niya. Alas 5 ng madaling araw na magising si Ryan. Inabot niya ang cellphone niya na nakapatong sa side table at agad niyang tinawagan si Anika pero naka-off ang phone nito. Lagot na naman ako nito. Napasa po sa noong sabi niya. Sa maghapong yon hindi niya makontak si Anika kaya ganoon na lamang ang init ng ulo niya. Steven, nasaan na yung file na hinihingi ko sa'yo? Sigaw niya sa kaibigan. Sa lubong ang kilay na tumayo ang bakla at lumapit sa table niya. Ano ka ba naman? May mens ka ba? Bakit ang init ang ulo mo? Kahapon lang ang saya-saya mo ah. Nakapamewang pang sabi nito. Nasaan? Na ba kasi yung file? Gigil na tanong ng binata. Kaloka? Nagmumuryot kang ganyan? Ano? Iniwan ng jowa? Ayun po ang file sa drawer niya sir. Nangiinis pang sabi ni Steven na nooy, siya na nagbukas ng drawer niya. Padabog namang kinuha niya ito. Ano bang nangyari? Bakit nagtatari kang ganyan? Tanong ni Steven na naupo pa sa silya sa harapan ng mesa niya. Hindi ko makontakt si Anika. Sus, yun lang. Napapalatak pang tanong ni Steven. Anong yun lang? Kahapon ko pa siya hindi nakakausap. Halos magsalubong ng singhal niya sa kaibigan. Napangiti si Steven. Bakit? Siya lang ba may cellphone sa kanila? Wala ka bang ibang pwedeng tawagan? Naniningkit pa ang mga matang tanong ni Steven. Tila bigla namang natauhan si Ryan na napatayo sa upuan. Tama si Papa Landon. Nakangiti nang sabi niya. Papa talaga ha? Nangingiting tanong ni Steven. Di na siya pinansin ni Ryan at nagmamadali na itong lumabas habang tinatawagan ang numero ng papa ni Anika. Napailing na lang si Steven. Nasunundan lang ng tingin ng papalabas na binata. Hello pa, kamusta po? Agad na bungad niya. Okay naman anak, ikaw kamusta dyan? Mabuti nakatawag ka. Magdamag na naghintay si Anika sa tawag mo ah. Napangiti si Ryan at halos tumundag ang puso sa narinig. Pa, pwede ko po bang makausap si Anika? Wala po ako sa bahay ngayon anak. Bakit di mo na lang siya tawagan sa phone niya? Naka-off po yung phone niya eh. Off? Kakatawag ko lang kanina sa kanya. Napakunot ang noong sabi ng matanda. Kaninang umaga ka pa po siya tinatawagan pero hindi ko po siya makontakt. Ganun ba? Hayaan mo tatawagan kita mamaya pagka uwi ko. Sige po pa, ihintayin ko po ah. Agad na sagot niya. Sige anak, ibaba ko na to at sasakay na ako ng tricycle pa uwi. Pagkatapos nun, pinutulan ng matanda ang tawag. Matapos nga ang ilang minuto. Rumihistro ang numero ni Tatay Landon sa cellphone niya at agad na itong sinagot. Hello pa, agad na bungan niya. O ito si Anika kausapin mo. Agad ipinasa ng matanda ang phone sa anak. Hello Anika? Malambing ang tono ng boses na bungad niya. Hello po sir. Malamig pa sa yelo ang tono ng boses na sagot ni Anika. Galit ka ba? Tanong niya na mahamigan ng pagtatampo ng dalaga pero hindi umimik ang dalaga. Bakit hindi kita makontak? Kanina pa kita tinatawagan na. Kunot ang noong sabi niya. Narinig niya ang pagbuntong hininga ng dalaga pero hindi pa rin to nagsasalita. Uy! Pangulit niya rito. May iutos po ba kayo, sir? Matabang ang tono ng boses na sabi nito. Sige, inuutusan kitang tanggalin ang pagkakablock ko dyan sa cellphone mo. At pangalawa, gusto kong gisingin mo ako tuwing alas 6 ng umaga. Seryosong sabi niya. Yun lang po ba? Matabang na tanong ng dalaga. Oo, maikling sagot niya. May idudugtong pa sana si Ryan pero naputol na ang tawag. Pasaway, binabaan na naman ako ng phone. Naiiling na sabi niya.
Dismayado man kahit papaano, masaya na rin siya dahil narinig na niya ang boses ng dalaga. Okay ka na? Nakangiting tanong ni Steven nang bumalik siya sa opisina na nakangiti. Tinangon niya lamang ito. Nakabalik na siya sa mesa nang i-check niya ang phone ni Anika. Hello sir, bungad nito. I am just checking kung sinunod mong utos ko. Nakangiting sabi niya. Hindi umimik ang dalaga. Iniinom mo ba ng tama mga gamot mo? Tanong niya. Opo sir, matabang na sagot nito. Bakit ba ang tamlay ng boses mo? Okay ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Okay lang po ako sir. Sigurado ka? May iutos pa po ba kayo? Meron. Ano po? Pwede bang wag mo akong basta na lang pagbabaan ng phone? Okay po sir. Napabuntohin niya si Ryan. Daig pa niya nakikipag-usap sa isang robot sa matabang na sagot ni Anika. Galit ka ba sa akin? Di nakakibo si Anika. Uy, di ka na sumagot siyan. Galit ka ba sa akin? Muling tanong niya. Bigla na lang pinutol ni Anika ang tawag. Kulit talaga. Napakagat pa sa labing sabi niya. Galit ba siya dahil hindi ako nakapag-text man lang or nakatawag kahapon? Tanong niya sa sarili. Muli niyang tinawag ang kaibigang si Steven. Bakit na naman? Agad na sabi nito habang papalapit sa kanya. Talaga bang normal lang sa mga babae na nagagalit o nagtatampo kapag hindi nagme-message ang boyfriend?